kumusta po kayo guys? So, hayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na rin po kayo guys. And i-click nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. So, ayan guys, maiba ako no, bago ako mag-start sa reading. Kinabahan kasi ako kahapon habang nagbabasa ng comment. Nakapukaw ng attention ko tong isa. Akala ko naman kung meron ba siya sasabihin, galit ba siya or what. So, nung una kasi guys, pag nakikinig ako ng mga review dun sa mga product na binibili sa TikTok, may mga ganitong comment. Nakakakaba daw. So, ako para sabi ko, OA naman. Tapos, pag na-experience mo pala, talagang nakakakaba siya guys. So, kaya basahin natin yung comment ni Madam. Ewan ko lang kung babae ka ba, Meds Cruz. Diba? Ayusin mo yung comment mo, Madam. Kinakabahan ako May ako panic anxiety Tapos ganito ka mag-comment. Sabi yan, nako, please lang po, may comment or wala. Gusto ko malaman mo na magaling ka. Nakakatulong ka kung alam nyo lang. Ang mga tarot reader para kayong psychiatrist, laking ambag nyo sa mga insane na tao. Isa na ako doon. Thanks a lot. Actually guys, meron din akong tita. Na-addict din siya guys, kakapanood sa akin dito. sa YouTube. And depressed din dati yung tiyahin ko na yan. Okay, then hanggang sa parabang eto guys yung nakatulong sa kanya. Okay, so maraming salamat sa iyo Madam Meds, kung ikaw ba'y lalaki or babae. So, Madam or Sir, maraming salamat po. No, so kinabahan ako sa comment mo. So, maiba ko guys na bago ako mag-start sa reading. Ayan, kung hindi nyo guys bet makinig sa kwento ko, pwede nyo guys i-skip. Pero sabihin ko lang guys, no. Bago ako mag-start sa tarot dito sa YouTube, kasi high school pa lang, nagre-reading na talaga ako. Nagre-reading. Parang reading nga nung una hanggang sa gumamit na ako ng playing cards. So, ayan. Parang din guys, nanonood lang din ako guys ng mga tarot sa YouTube no. 2 years na tayo dito sa YouTube. Nanonood lang ako noon. 1 year akong nanonood. Nung ako ay down na down. Tapos, halos 1 taon na ako nagkulong sa kwarto. Nababaliw na ako noon. Pero ngayon guys, okay na ako. And ang laking tulong naman talaga guys ng mga tarot reader. Promise, saludo din ako guys sa mga dati kong pinanonood. Ang una ko kasi pinanonood si Pixie Tarot, mahirap banggitin yung pangalan. Ayan, si Pixie. Tapos yung iba kasi guys, nag-quit na. Yung mga dati kong pinanonood, nag-quit na sila. Si Apo J, matagal na rin siya, si Pinay Angel. Siya yung naging dahilan kung bakit nag-start na ako sa tarot. Kasi meron siyang, naka-live siya noon. Tapos nanalo ako sa kanya ng tarot. Sabi ko, pag nanalo ako sa raffle ng tarot niya, magsisimula na ako sa YouTube. Hindi ko rin alam na may private reading. So, yun nga guys, nag-start na ako sa YouTube nun. Oo, ang laking tulong talaga sa akin ng mga tarot reader. Noong depressed talaga ako. Tapos, pandemic pa. Diyos ko, wala kami trabaho lahat. Ay, nako. Thank you, Lord. Nagpapasalamat talaga ako kay Lord. And, syempre, una sa lahat guys, nagpapasalamat ako kay Universe and sa inyo guys, kasi kung hindi sa inyo guys, hindi ako mag-grow ng ganito, no? And kung hindi dahil guys kay Universe na parang kung hindi niya ako nilugmok ng ganon, hindi ako magkakaroon ng calling na mapunta rito. So ayan, maraming salamat sa iyo Meds. Ayan, napakwento tuloy ako. maraming salamat din sa mga nagko-comment. Binabasa ko yan lahat guys. Okay, so ayan, mag-start na tayo guys sa ating reading. Ang haba na ng mga sinabi ko. Okay, so mag-start na tayo guys sa ating love reading. Kanino po itong love reading? Okay, collective love reading. So, sino po yung masasagot natin? Yung spirit guide. Kanino pong love situation ito? So, ito pala muna guys. Kanina pa ako nagbabalasa. Ito pala muna. Kanino po itong love situation, spirit guide? So guys, meron tayong karmic relationship. Oh. Karmic agad, no? So kung nagkakaroon kayo guys ng matinding struggle ngayon ng person mo, is possible na karmic mo kasi itong taong to. So ano ba talaga yung karmic?
Ito guys, yung para bang may unfinished business kayo sa fast life, then ngayon sa kasalukuyan, pinagbabayaran nyo to guys. Okay? Maring na-meet mo na siya sa fast life. Then sabi ko sa inyo guys, ang karma wala pong nakakaligtas dyan. Kahit ma-reincarnate ka ulit, at hindi mo siya napagbayaran sa past life mo, mapagbabayaran at pagbabayaran mo siya guys. So, possible na itong person na to guys ay karmic mo. So, paano ba nag-work yan? Karmic na yan. Mas okay kasi guys na itong karmic na to ay para bang, so yan, namatay yung video na lobat. Nalobat yung phone. So, yun nga guys, mas maganda pa rin talaga na tapusin nyo yung cycle nyo nitong person na to. No? Kasi meron guys na mga dumadano sa matinding struggle, karmic, na kumbaga, nagiging successful sila kasi nga, nalampasan nila. Okay? So, mas maganda pa rin talaga na ipagdasal nyo guys na huwag nyo nang ma-meet yung mga taong nanakit sa inyo next life. Kasi, hindi nila tinapos yung kwento, no? So, hayan. Tingnan natin guys. May abundance, so, soon. Yung iba sa inyo guys, meron ako nakita rito na may paparating sa inyo na blessing, pero soon. 'Di ba? Message of guidance. So, pangako sa inyo to guys ng inyong mga spirit guide. Sa mga nanonood, i-bless natin yan. Yan, i-bless kayo guys na maging maganda ang pasok ng kaperahan sa inyo. Okay, ngayon pala binibless ko kayo. Ayan, sabuyan sana tayo ng maraming blessing ni universe. Okay, so tignan natin guys. Kanino po itong love situation? Okay, so guys, meron tayong karmic message. Diyos ko Lord, puro karmic. Okay, sige, tingnan natin. Huwag kayong gagawa guys ng masama. Diba message of warning? Nako, nakakatakot to guys. Huwag na huwag kayong gagawa ng masama na alam nyo, ikakapahamak nyo, lalo na at committed yung person na yan guys, huwag nyo ilalagay sa komplikado yung sarili nyo. Ay no, karmic message, karmic relationship, message of warning. So, di ba? Ito na yung way ni universe para mailapit ko sa inyo guys na itong message na to ay hindi talaga guys makakabuti sa inyo, okay? So, warning, warning, sabi na ni universe. Okay, so itong relationship na to guys, maaaring ikaw may ginawa ka na hindi maganda. Wag na wag makikiapid or gawin mo muna yung sarili mo, no? Gawin mong parang may peace of mind ka. Huwag mo ilagay sa problema yung sarili mo. Umalis ka sa ganong klase ng sitwasyon. Okay, so paano natin guys mababawasan ang ating mga kasalanan? Okay, so iyan yan guys, no? Para mabawasan ang ating mga kasalanan, i-manifest natin yan tuwing full moon. So kailan ba yung next full moon? Sa August. Ay, August ulit. Ano na ba ngayon? August na pala ngayon. August, September. So, September, guys, nakalagay yan sa kalendaryo natin kailan yung full moon and mag-manifest kayo, guys, na lahat ng mga pinagdadaanan nyo ngayon, struggle sa relationship nyo ng person mo. Kung, antindi kasi, guys, na nakita ko eh. Antindi nung binibigay na message ni universe. Okay? And ito, guys, ay nakakabahala. Baka hindi na talaga nakakabuti sa inyong mental health. Baka kailangan mo ng alisan. Kasi karmic mo tong taong to, guys. Okay? Para bang napagbayaran mo naman na siguro. Sa dami na ng pinagdaanan mo sa taong yan, guys. I think napagbayaran mo na. Hindi mo na kailangan pang pilitin yung sarili mo dito. Okay? Bigyan mo ng peace of mind yung sarili mo. So, guys, ayan, meron tayong number 24, 37, and 33. 24, 37, and 33. Tignan natin, kanina po itong love situation, spirit guide, kanina po itong love situation. Kanina po itong love situation. Okay. Page of Wands, so fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Meron tayong the Emperor. Okay. Aries, Emperor. Puro fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, kuha pa tayo ng isa. Alam mo, ang hirap ng pinagdadaanan mo kasi inilaban mo talaga tong relationship na to. Yan, may earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. And meron din ako nakata guys, water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio kasi may tubig dun. Eto pa, tubig.
So, yung iba sa inyo guys, alam mo yung feeling na gusto mo lang talaga ng peace of mind. Inilaban mo tong relationship na to, pero parang hindi talaga guys, na-appreciate. So, marami kang sinacrifice para dito sa relationship yun ng first mo, para lang mag-work talaga kayo. Kasi pinanindigan mo talaga siya. Ang problema lang guys, yung person mo, mabagal siya eh. Parang ngayon guys, go with the flow siya eh. Okay, sabi ko nga sa inyo guys, karmic eh. Kasi maaari namang inilaban naman talaga ng person mo itong relationship nyo. Ang problema lang guys, talagang kahit anong gawin nyo, para bang binabalutan talaga kayo ng sumpa. Ganyan. Okay, so baka nga kasi talagang nasa third party kayo. Okay? O iba sa inyo guys, maring bago na pa sa yan guys, may ginawang masama tong person na to. Okay? Meron siyang ginawang masama sa ibang tao. Parang black sheep yung energy or negative yung energy ng person na yan. Maring nahahawa ka, no? Nadadamay ka sa karma nitong taong to. Okay? Ikaw yung parang nagkakaroon ng matinding stress kasi ikaw yung pinaka soft-hearted eh. Ikaw yung madaling pasukan ng negative energy. So, siguro kailangan mag-sage kayo ng person mo para lahat ng negative ma-release nyo na. So, tingnan natin guys. Tignan natin. Ano ang nararamdaman sa inyo ng person mo? Nararamdaman sa inyo ng person mo? Oh. Actually guys, dalawa yung page of cups dito eh. Yung isa guys, tinanggap niya yung cup eh. Papakita ko sa inyo. Ewan ko lang kung dito or sa kabila yan. Wait, halongkatin ko. So wala pala dito guys, doon pala sa kabila. Ayan no, tignan nyo guys, sinatanggap niya yung cup of love. Pero dito kasi guys, sa card na to, tignan nyo, oh, parang galit siya. Okay, binabalance, no? Tinatan siya. Okay, para bang tinitignan kung mag-work pa. Actually, yung iba sa inyo guys, magkasama pa rin kayo ng person mo. Pero parang puro na siya guys, pagtatalo, pag-aaway. Gusto nyo lang guys talaga ng peace of mind. Pero ayaw pa guys na tong person mo na makiano eh. Ayaw niya ng partnership. Ayaw niyang tulungan ka kung paano i-work out itong relationship na to. Okay? Parang hindi na rin siya sure eh. May parang tinatanong niya sa isip niya, may patutunguhan pa ba tayo? Baka itong relationship natin ay kailangan nang i-end. Parang ganyan. So, tignan natin. May mga negative siyang nakikita sa inyo, guys. So, sino ba dito, guys, na nagkaroon ng third party? Pwede kasi, guys, na ito, nabigyan siya ng second chance, eh. Pwede isa sa inyo nagkaroon ng third party. Nararamdaman sa inyo, the Chariot. Nararamdaman sa inyo, the Hermit. Okay. Six of Wands. Okay, maganda naman pala guys yung nararamdaman sa inyo ng person mo. Kasi tignan nyo, nagkakaroon siya ng realization dito. And gusto niya guys talagang i-work out. Pero syempre, dahil nga nagkaroon kayo ng matinding struggle, parang ang awkward pa sa kanya na i-work out to sa ngayon. Kumbaga, mararamdaman mo na itong person mo, parang inayos nyo nga, pero parang ang cold pa rin niya. Pwedeng nangangapa pa siya eh. So, sa nasa-sense ko rito guys, na-awkwardan kasi siya. So, huwag niyo siya guys madaliin na ayusin itong relationship na to kasi darating sa point na maayos rin to. No? Eto, siya rin mismo guys yung mag-o-offer sa inyo. Mag-o-offer sa inyo na parang, sige na, ayusin na natin to. Siya rin yung babawi sa inyo, mag-e-effort din siya. Magiging maganda yung magiging resulta nito guys. So, kaya nga dito may message of warning. Maaari nga sinasabi nga kasi ng mga ni universe dito na or ng mga gabay nyo na parang wina-warningan ka rin na ayusin mo kung gusto mong mag-work itong relationship na to guys. Baka kailangan wag mong masyadong ibigay lahat, no? Kasi minsan pag binigay mo lahat, ganito yung kasapitin mo, inaabuso ka. Parang tayo ka ng tayo ng foundation pero sila rin yung sumisira ng foundation na ginagawa mo. Okay, so tignan natin guys. Advice. Meron po tayong Cupid. Love is in the air when Cupid's around. Diba? Love is in the air. Parang kanta lang, no? Oh, marriage. A marriage of soul in a union of two divine counterparts blending together. So, yung iba sa inyo guys, maaaring ito ay nagkaroon na talaga ng ending. Or maaaring itong person na to ay parang paparating sa inyo. Okay, marami siyang struggle na pinagdaanan sa buhay. O pwede ikaw, marami kang struggle na pinagdaanan.
bago siya dumating sa'yo. Okay? So, parang kailangan yung pagdaanan itong karmic na to. Kasi pagdating sa inyo guys, alam niyo na kung paano ko kontrolin yung relationship. So, mensahe ng person na nasa isip mo ngayon. Finding out the truth, crush me. Naku, nakikipagpakiramdaman pa sa inyo to guys. You came closer than anyone else. So, parang ikaw lang yung napalapit sa kanya ng ganito. Okay? I want to feel that way again. So, sabi ko sa inyo guys, nagkaroon siya ng ending and parang magkakaroon po ulit ng new beginning. Kung kayo ay nagkakaroon na nga dito ng reconciliation at bumalik na tong person na to, maring wino-workout niya siya guys. Pero mukhang na-accordan pa yung person mo na ayusin to. Yan, yung iba sa inyo guys, may narinig ako may tumatawag sa inyo. Sumisigaw eh. Okay? So, iba sa inyo guys, baka nga new person itong paparating eh. Kasi lumalabas yung 6 of Wands. So, parang liligawan ka daw eh. Or ikaw yung manliligaw. Diba? Yan no? May success eh. May wedding. May kasalan na magaganap dito guys. Ito, lumalabas. Diba? So, ayan guys. Ito lang naman po ang inyong love situation. Kung nagustuhan mo yung reading natin at nakaresonate ka, nakalimutan ko sabihin guys, malakas pa lang energy na mga fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio, and Capricorn, Taurus, and Virgo. So, walang air sign. So, ayan guys. Ito lang naman po ang inyong love situation. Hanggang sa muli. God bless and love you all. Thank you.